So okay mga sadik, welcome back sa ating channel. So bali sa araw na to ay muli maglo-load tayo ng ating mga itlog na tinitlog ng ating mga heritage chicken. So ito yung mga itlog, yung itlog natin. So itlog to ng ating Jersey Giant at Rhode Island. So okay, lagyan natin. So meron tayong sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, halo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam, 20, 21, 22, so 23. So bali meron tayong 23 na heritage na eggs na incubate natin. So kung napapansin nyo, meron tayong mga initial na R tsaka C. So bakit may ganyan? Tsaka bakit may date? Para alam natin kung yung date, para alam natin kung anong petsa sila initlog. At ito namang initial na RC ay pag itinurn na natin yung mga itlog, alam natin kung ano yung area na na-turn na natin dun sa mga itlog na nailagay natin ito para accurate yung pag-turn natin. So yan ang purpose niyan. Kaya meron tayong mga date tsaka initial na RC. So yung humidity natin, humidity tester, meron tayo ron. Meron tayo ditong temperature tester. Tapos meron tayong tubig. Yung tubig, bakit ka mo may tubig? Tanong nyo bakit may tubig? Ang purpose ng tubig ay para sa humidity. Para yung itlog, malaking tulong yan sa itlog kasi namo-moisture niya yung mga itlog, lalo na pagka malapit na siyang mag-hatch. So yan ang purpose niya, para yung mga sisiw na lalabas dito sa mga itlog na nilagay natin ay hindi mahirapan na lumabas. Kasi pag walang ganyan, dry siya, hindi sila makakalabas, maaaring mamatay yung mga sisiw dito sa mga itlog na to. So mahirapan silang lumabas, kaya ang tendency nun, mamamatay sila. Kaya dapat meron tayong tubig para i-moisturize niya yung mga itlog. At yun nga, dun sa humidity tester natin na yun, malalaman natin kung tama yung humidity na binibigay nitong incubator. Kaya lagay tayo ng butas doon. Okay? Meron tayong ilaw na dalawang 60 watts at fan. Yung fan para i-circulate niya yung temperature ng incubator, itong incubator sa loob. Pwede kang gumamit ng 100 watts na 200 watts, 60 watts o mas mababa pa noon, as long as na tama yung binibigay na humidity sa loob at yung temperature niya. So yun. Ito naman yung tester. Ito yung nakakonect dito sa ating controller. Okay? Para malaman natin kung tama pa yung temperature na nandito sa loob ng ating incubator. So nakakonect yan dito. So yan ang purpose niya. Kaya meron tayong mga devices na ikinakabit.
So, ang pag-turn natin is 2 to 3 times a day, every 8 hours. So, pwede din 2 times a day. Ang importante lang, ma-turn natin to. Itong mga itlog na to, gaya ng ginagawa ng mga normal na mga manok, tineturn nila yung itlog nila pag sila ay humahalimhim na. So, yan ang gagawin natin. So, ayusin na natin. Kailangan ang uunahin natin yung may R. Yung R. Para alam natin yung mga area, ite-turn natin mamayang alas 12 ng gabi. So, hanapin natin yung R. Ayan. So, R. Dapat R yun nakalabas lahat. R. din dapat to. So ayan. So lahat sila R na. So mamaya naman pagdating ng alas 12, 12 midnight, so dapat naman ang nakikita natin dyan ay yun naman C, para accurate yung pagtiturn natin. Okay, maghihintayin tayo ng 21 days bago pumahatch, pero in 1 week i-check natin kung magkakanling tayo. I-check natin kung fertile yung mga eggs na nilagay natin. So kung hindi sila fertile, tatanggalin na natin yun. So i-retain natin yung mga itlog na fertile. So malalaman natin yan after 1 week, 5 to 7 days. Okay, so yan muna sa ngayon. So magpakain muna natin yung manok at ipapakita ko rin sa inyo yung mga hinahin na umitlog dito, yung ating Jersey Giant at yung ating Rhode Island na UK line. Okay, ito tayo sa likod. So ito bali yung pangatlong araw na magte-turn tayo ng itlog. Okay, ito yung itlog ng ating mga heritage chicken. Turn natin. So gawin nating R. Nakasi siya kaya gawin nating R. So ayan. So na-turn na natin silang lahat. So ang susunod na pag-turn natin ng mga itlog ay mamayang 12 midnight. Okay, so ito yung ating pang tatlong araw na nag-turn natin tong mga itlog. So bali ngayong gabi ito yung pang 7 days. So ito yung araw na kung saan ay magkakanding na tayo. So ito yung mga itong na ating mga heritage chickens na ikakanding natin ngayong gabi. Na isi-select natin yung mga fertile eggs, yun ang i-retain natin. Tapos yung mga hindi fertile, kukunin na natin yun, gagamitin natin as table eggs. So okay, kunin na natin ito ngayon, tagalin muna natin, tapos isa-isahin natin i-candling. Okay, ito natin. Ito fertile ito. Ayan, meron siyang may ugat-ugat tsaka yung embryo.
So ito wala na to. So bugok to. So out of 23 eggs na kinandling natin, so meron tayong 6, 12, 19, 15. Meron tayong 15 fertile na itlog ng ating heritage chickens. So ito okay ito. So may mga ugat siya tsaka may embryo siya. Tapos ibabalik natin to sa incubator para ipagpatuloy yung hanggang 21 days. So ito confirm na walang similya, 3, 6, 8. So walo yung walang similya. So pwede natin gamitin table eggs to, makakain pa rin ito naman. Okay, so ibalik na natin sa ating incubator. So ito yung babalik natin, 15. So okay, ipapakita ko lang yung itlog na to na dated August 3, July 28, August 1, so July 31. So niload ko tong mga itlog na to August 21. So ibig sabihin, ang itlog pala na fertile, basta tinirep mo, tumatagal siya ng 3 weeks. So 3 weeks siya, taliwas dun sa sinasabi ng mga napapanood ko, hanggang 1 week lang. Pero ito, base sa experience ko, basta fertile lang egg, nilagay mo sa rep, tatagal siya ng 3 weeks. So ito patunay na to. So base ito sa disclaimer lang, base ito sa aking karanasan. So 3 weeks mahigit tatagal siya basta't nakarep. Fertile pa rin siya. It's already 12 midnight. Pang 8 days na natin ngayon na binibiling o tineturn itong itlog ng ating mga heritage chicken. So bali naglagay tayo ng beddings na rice hull para madali natin silang maikot. At kasi pagka walang rice hull, gumugulong. At sa halip na 3 times a day, 2 times a day na tayo nag-turn ng itlog. And hopefully yung 2 times a day na ginagawa natin ay effective naman. At mahats pa rin tong itlog na ating nahats nilagay dito sa ating incubator. And hopefully mahats lahat ng mga itlog na in-incubate natin. Okay, turn na tayo. So bali it's already 12 PM in the afternoon. So ito na yung pang 11 days natin sa ating mga heritage chicken na itlog na in-incubate natin. So bali magte-turn tayo ngayon para
ito na nga yung una kasi nga unang turn natin sa araw ng pang 11 days. So ang ginagawa natin, 2 beses lang sa isang araw natin sila tina-turn. So bali, kaya natin sila tina-turn kasi nga ang meron tayo sa ngayon ay manual incubator lang. Pero kung ito ay automatic incubator, so hindi na kailangang i-turn. So bali meron siyang egg turner na automatic at meron siyang sariling controller na nabibili online. So sa ngayon, ang meron lang tayo ay manual incubator, kaya kailangan nating mag-turn at least 2 times a day. So hopefully, inshallah, ma-upgrade din natin ito sa automatic incubator pag meron na tayong nabiling mga extra na materials o extra devices. Okay, i-turn na natin. So nakasit tayo ngayon. Kung ang ano natin ngayon ay setting ni, i-set natin sila sa, ilalagay natin sila sa R naman, R. So ayan, na-turn na natin lahat yung mga egg na in-incubate natin. So naka initial R na sila lang at ngayon. Okay, susunod ulit. Update ko lang ulit sa iyo sa susunod. So bali ngayong gabi, itong 14 days natin dito sa mga in-incubate natin ng mga itlog ng ating mga heritage chicken. So i-check natin ngayon kung may development na yung kanilang embryo, kung lumaki na ba. Okay. So bali day 18 na natin ngayon. So mayroon pa tayong 3 days bago natin makita itong mga itlog ng heritage natin na in-incubate. So bali 2 times a day tayong nagtaturn, kaya mamayang gabi, ngayon ay day 18, 12 PM, at mamayang gabi meron pa tayong isa na pagti-turn 12 midnight. So for at least 2 times a day tineturn natin to, kaya meron pa tayong isa mamayang gabi. At at the same time, kakandling natin at i-check natin yung embryo niya kung buhay ba o kung lumaki na sila. So okay, so 3 days na lang ang hintayin natin. Day 18 ngayon. Sa 21 days, hopefully inshallah, makikita na natin tong mga heritage chicks natin. Okay,
Turn na natin. Day 18, 12 midnight. Ito na ang huling pagbibiling natin ng itlog, pagte-turn at candling. Okay, ngayong gabi malalaman natin kung malalaki na yung embryo niya.
habang hinihintay nating ma-hatch yung ibang sisiw. So pansamantala inilagay natin sila dito. So yan nagsisitulog. So nagpapalakas sila. So kailangan kasi nila ng init para lumakas sila. So yung isa yung sa sulok. So bali 5 sila. Yung iba kasi namatay na eh. Mahina. Sana madagdagan pa to. So yan, nagpapahinga sila. Parang mga baby. Baby sila na ayan, nagsisitulog. Cute tingnan. Ayan. Kasi meron tayong nilagay na pagkain tsaka tubig nila. Yung tubig nila nilagay tayo ng crystal doon na mga bato-bato. Kung sakaling iinom sila, hindi sila malulog. So, ayan.